na natin ito, si Daddy Diggs diyan. Now, ito yung isang magandang pag-usapan din lang hiya. What do you think about this, mga classmates? Magandang araw ho. Ako si JDB, ang inyong abang lingkod. Pag-usapan natin ito. Alam po ni dating Pangulong Duterte, sabi niya, kung nasaan si Apollo Kibuloy. Kaya lang, secret. Alam ko. Sabihin ko sa inyo ngayon kung saan niya. Alam mo kung saan si Pastor? Pero secret. Di ba? Alam ko kung saan si Pastor, pero secret. Ano pa? Diba? Ang lakas, grabe no? Ang lakas ng loob niya na na ganun-ganun lang na parang ah, seryosong bagay, 'di ba? Daanin niya ng paloko-loko, pabudol-budol na estilong ganyan. Alam niyo, kung tutuusin kaya ako nag-aalala rito, alam niyo kung bakit? 'Di ba? Sabi ko nga rito tingnan niyo sa thumbnail. Lagot si Pastor Apollo Kibuloy. FPRRD alam kung nasaan, pero secret daw. Mga kapatid, ito yung nakakapangamba dyan. Posibleng isakripisyo yan ni Duterte. Kaya yata ang sama na ng tingin ni Kibuloy sa kanya. Di ba? Tignan nyo yung picture. Ganun na. Parang picture pa lang nagsasalita na no? Putang inang to, tarantado, delikado ako rito Pakiituro ako nito. Sabi ni Fire Rabbit, lakas daw ng saltik. Di ba? Totoo. Tapos pagkasabi niyang yan, umaamin po talaga siyang protector ng pugante. Di ba? That is somehow obstruction of justice. Lalo na siya dating pangulo ng bansa. Oh. 'Di ba? Hindi rin naman siya miyembro ng kulto ni Kibuloy. So, sa madaling salita po, walang ibang dahilan para hindi niya ito ituro. 'Di ba? Bilang dating presidente, meron kang responsibilidad para sa taong bayan. 'Di ba? Sa ngalan ng hustisya. So, ituro mo, sabihin mo kung nasaan 'yan. 'Di ba? Kung saan nagtatago or what, kung ano nangyayari, kung ano. Bakit parang ang dating nito ay parang pakagat. 'Di ba? Pakagat po yung ginagawa rito ni dating Pangulong Duterte. Alam ko na saan si Kibuloy, pero hindi ko sasabihin. Alam niyo ganito yung naiisip ko rito Kaya ho yan sinasabi ko na delikado kasi ah, posible na traidorin niya yan, isakripisyo niya. Kapalit na lamang ng proteksyon, 'di ba? Na hindi po siya ipaaresto sa ICC. Ibig sabihin, na hindi ipapaaresto, poprotektahan po siya ng gobyerno, ng estado. Katulad ng assurance na hindi papayagan ni PBBM na ang PNP ang mag-serve ng warrant of arrest ng ICC, 'di ba? Na ang gagawin talagang ipaglalabas ng utos o executive order or administrative order, whatever, kung anong order 'yan, sasabihin na hindi tayo makikipagtulungan sa pag-aresto kay Kibuloy. Pero, kay Kibuloy, kay Duterte, 'di ba? Hindi rin natin wag niyo ring payagan na makapasok ang ICC dito. At yung kung makapasok man, wag niyong payagan ang Interpol na papasok sa ating teritoryo para arestuhin ang isang Pilipino. Patayin niyo, barilin niyo. 'Yun ang iniisip nila na gagawin ng gobyerno natin o ng PBBM. Pero ang kapalit po nito para hindi po siya ang ma-highlight ay si Kibuloy. Ituturo niya kung nasaan.
'di ba? Pero 'yun ang kapalit, proteksyon mula sa aresto ng 'di ba may warrant of arrest na ilalabas ang ICC para sa kanya, oo. Posibleng mangyari yung gano'n. Bakit naman kamo hindi, eh, magkaibigan naman sila. Mga kapatid, iba ho yung pagkakaibigan kaysa tawag dito, yung personal liberty na pinag-uusapan diyan. Isipin niyo na lang ito, ha, eh, sariling bansa nga nagawang ipagkanulo sa China, eh, 'di ba? Oo. Ang ganda nga nung cartoon na 'to, sabi diyan, ha, "Let's just maintain the status quo to avoid further escalation." Hmm. Eh, alam niyo yang, agreement ng, status quo, ang ibig sabihin po niyan, yan ay sumasang-ayon ka na hayaan na lamang na kusang magiba, mabulok at magiba ang BRP Sierra Madre. Ano mangyayari 'pag pagka nagiba yan, 'di ba? Wala namang pupuwestuhan yung mga bantay natin. 'Pag wala namang mapuwestuhan yung mga bantay natin, 'di ba, lulusubin na ng China yan. Baka buhatin pa yung mga navy natin dun, eh. Hmm, 'di ba? Correct, Emiliano Barcial, palit ulo po, 'di ba? That's the right term, palit ulo. Isa pa, ano ba gaano ba kalaki mapupunta kay Digong? Ah, hindi ba't siya na yung administrator? Kung tutuusin, eh, hindi pa nga malinaw yan, eh. Kasi sabi doon sa Kongreso, after nung, siya yung sinabi na, newly appointed administrator ng, KOJC nito ni Kibuloy, tinanong ngayon. Kasi mabubutasan na naman ang bylaws nila, eh. Kasi dapat yung magiging mga opisyales ay miyembro ng simbahan, kaya tinanong na yung mga yon. Miyembro ba siya? Hindi po. Si Duterte hindi miyembro. Pero papaanong nangyari he was appointed to be the, administrator? Ang sagot, hindi pa naman po effective 'yan. 'Yan po'y mangyayari lamang kapagka may nangyari na sa akin doon sa, isa sa mga kumbaga, mga dami ni Apollo Kibuloy. Oh, 'pag may nangyari kay Kibuloy doon sa tao na 'yon, si Jacobo ata ang pangalan nun, yung naka-shades, yung international pastor na hindi marunong mag-Tagalog, hindi marunong din mag-English, Bisaya lang ang alam, oo. Saka lamang magiging ganap ang pagiging administrator ni Duterte. Pero dito ho sa recent na insidente nung nilusob ng PNP, 'di ba, ng SAF yung KJC compound, Marlon Acobo. Yun, thank you Brad. Yan, shout out kay Go Philippines 3.0. Isa rin ho sa magaling na ano yan, na commentator. Oh, 'di ba? Yun ang sinabi, nandun tayo nun, eh. Ano sinabi niya dun? Hindi pa ganap yan. Pero nitong recent na nangyari pong pagtangkang pag-aresto, yung failed attempt, pag-arrest kay Kibuloy, sabi ni Duterte kakasuhan niya daw yung mga nagtangkang mag-aresto ron dahil giniba yung sinira yung dingding, yung gate, yung dingding. Oh. Abogado yung nagsalita, si Digong. Piskal dati, pero hindi niya naiisip na ina-allowed ng, guidelines para sa pag-aresto ang maggiba. Kasi nga may hadlang, eh. Hindi sila pinapapasok sa gate, hinaharangan at nagiging hostile yung human shield ni Kibuloy. Hmm, 'di ba? So ibig sabihin, kung hindi lamang po ang interest ni Duterte doon sa KJC ay hindi lamang po bilang isang simpleng administrator. That's gonna be more than that. Yan ang aking palagay. Sabi nga ng iba, baka siya pa may-ari. Baka kasosyo siya ni Kibuloy. Kaya gayon na lamang ang malasakit niya. Sabi ko naman, hindi, kasi magkaibigan silang dalawa. Charot. 'Di ba? Again, ulitin ko lang, kung nagawa niyang ipagkanulo ang bansa natin para sa China, hindi ho malabong gawin rin niya yan diyan ho kay Apollo Kibuloy. 'Di ba? Sabi nga, Pilipinas got traitor at si Digong. Hmm, sabi rito.
Matalino si PBBM, di kakagat yan sa iniisip ni Dugong. Di bali na matagalan hanapin si Kibuloy kaysa makipag-deal siya para sa pag-aresto kay Kibulok. Dapat lang, di po ba? Mahuhuli rin naman yan eh. Nakasanayan ba? Gawain ng NPA yan, palit ulo para lang hindi maaresto. O kung naaresto na, di ba, kulong. Tapos hihilingin nila, o yung nahuli namin sundalo, palit tayo. Palit tao. Palayain nyo to. Palayain nyo yung tropa namin, papalayain namin to. Okay, from Marine, sabi niya, bali gagawin ni FPRRD na bargaining chip si Pacquiao para proteksyonan ang kanyang sarili. So very selfish old man. Correct. Diba? Dami na options, no? Dalawa na. Mag-senador, so kahit papaano, merong taguan. Katulad nung nangyari kay Trillanes. Diba? Oh. Somehow, nagawa ni Duterte na pilipitin ang batas. Binawi niya, kinansila niya yung tawag dito, yung executive clemency, yung parol o yung pardo na binigay ni Pinoy kay Trillanes. Tapos, pinapadampot kasi ibabalik daw sa kulungan. Ano ginawa ni Trillanes? Hindi lumabas ng Senado. Nasa loob lang. Na-enjoy niya yung protection. Dahil ang PNP, hindi rin mapasok yun. Oh, di ba? So, ganun din yung isang iniisip nila, magsisenador. Pero kunwari ayaw niya. Pero naghahanap lang to ng financier. Nako, Madam Amy, baka gusto niyo hong mag-finance ulit sa kanya, just like what you did noong 2016. Okay. Kaya natin to. Nakakatuwa si Duterte. Very, very predictable. Nako, ito malupit. Yan yung malupit. Magandang araw ho sa inyong lahat mga kapatid. Ako si JDB, ang inyong abang lingkod. Pag-usapan natin itong nakakatawang pinagagawa nilang nakakainis. Isipin nyo ha, hindi mo ba kahapon, yun yung pinaka-peak nung kanilang mga maisog-maisog. Siguro i-extend pa nila yun kahit na alam niya sumablay sila kahapon na magtagumpay ng nationwide plus international maisog rallies, di ba? Simultaneous. Namiesta daw po etong mag-ama sa Tacloban City. No? Tapos, ang nakakatawa doon, aba, hindi ho talagang namiesta yata ang trip ng mga tot para magdasal sa simbahan na pinasok nila. Dahil pagkatapos doon, abay, nag-rally-rally pa ho ito ha. Ano pa siya sa maisog. May ganun pang ginawa si Duterte noon. Now, ang nakakatawa dito ay sinalubong sila ng kantyaw ng mga tao. Ayan, sabi nga rito, Digong at Baste. Teka, exit natin to. Ayan. Digong at Baste dumayo sa Tacloban. Ayan. Todo kantyaw sa mga Leyteño. 'Di ba? Mahal namin. Ayan, sabi nila si FMR, si Ferdinand Martin Romualdez. Tayo kasi kilala natin as SMR. 'Di ba? Speaker Martin Romualdez. Sila is FMR. Yan, Speaker FMR. No, so ito parang late notice, puro mga naka-Manila paper lang. Isipin mo 'yun, dati kang presidente ron. Alam niyo kasi, alam rin naman ng mga tao kung ano yung purpose ng pagpunta nila. Ang pagpunta po nila roon ay para sumbatan ang mga mamamayan. Hamak ng may isang lalaki na sinasabi, nire-recall nila yung mga pinagawang pabahay ni Duterte. Mga kapatid, pagkatapos na termino nyo, just let it be as part of your legacy. As simple as that. Now, kung meron po kayong isang bagay na gusto nyong isulong, do not mention what you did. 'Di ba? Huwag nyo nang gagawin yun. Kasi sinusumbatan nyo na yung taong bayan, pero putik naman, di naman sa inyong pera galing yung pinampatayo eh. 'Di ba? Di naman galing sa mga puon nyo yun eh. Galing sa taong bayan yun.
yung pondo ron. Ngayon, bakit nagpatayo roon? Dahil kailangan, 'di ba? Yan ay bahagi ng mandato for the general welfare. Oh, palpak na yung panahon ng mga nagdaang administrasyon, 'di ba? Yung kay Pinoy na pabahay diyan sa Tacloban. Hmm. Ngayon, kung maganda ginawa ni Duterte ron, 'di mabuti, good job. Pero hanggang do'n na lang 'yun. Lang ya, itong mga 'to magmamaisog rally maski nung bago pumunta nung nauna, 'di ba? Binabanggit nila na may mga binigyan dito ng pabahay, ng mga biktima ng Yolanda, maling-mali hong gano'n yung move ninyo. Eto pa, ah, yung mga taga Davao City, binaha, ililikas sa baha. No, ibig sabihin ililikas mula ho sa baha, okey? Hindi sila dadalhin sa baha. Pero 'tong mag-ama, ayun, dumayo ng Tacloban na miyesta. Sabi rito, habang naghahandang lumikas sa mga taga Davao City dahil sa matinding baha na dulot ng pag-uulan, bumiyahe patungong Tacloban City. 'Yan, ah, si dating Pangulong Rodrigo Duterte at ang alkalde ng siyudad na si Mayor Baste Duterte para sa hakbang naman 'no, para naman pala sa maisog rally, 'di ba? Eh, tanong, tama ba naman yung ginawa nilang gano'n? Hmm. 'Di ba pupunta kayo ro'n para lang mamolitika, para siraan ang presidente ng Pilipinas? Naman terrible naman kayo, nag-iisip pa ba naman kayo diyan? Sabi nga rito, flash report, mga Duterte nagtungo sa Tacloban, nagtungo si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa Archdiocesan Shrine of Santo Niño sa Tacloban City, kasama nitong dumating sa simbahan ang kanyang anak, at Davao City Mayor Bastos Sebastian Duterte. Kilala ang Tacloban na baluarte ng mga Romualdez. Bakit? Alam niyo naman pala, 'di ba? Alam naman nila 'yan. Isa lang ho ginawa ang purpose nitong ginawa nila, hoping na ano sila, na makaakay ng maraming tao o madoktrinahan nila,